So, good afternoon. Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa frameworks. So, you're already able to dealt with other frameworks such as Bootstrap, wherein nagamit nyo naman siya. Nakita nyo kung gaano kadali gumawa using Bootstrap kontra using HTML and CSS, right? Because Bootstrap has already pre-built functions or blocks na pwede nyo ikabit lang na ikabit dun sa system or website na ginagawa nyo. So much better, nakakapag-code kayo na mas mabilis, nakakagawa kayo ng mga bagay na mas mabilis. Now, we go to the framework sa backend naman. Ang PHP, it has multiple frameworks available online. Preferably, ang pinakasikat is Laravel. However, meron din Cake, Yi, Symfony, CodeIgniter. So, ang dami niyang framework na pwedeng gamitin. But for you to have an introduction, meron akong sariling framework na ginagamit kung saan pag nagde-develop ako ng system, ito yung ginagamit kong framework para mapabilis yung pagde-develop ko. Natutuhan nyo na yung OOP, so definitely mababasa nyo na tong codes na nandito sa framework na gagamitin natin. So, makikita yung framework ko dito sa GitHub page ko. So, you have to go to github.com/remart0132/starterkit. So, para makuha natin yan, kunin natin, download zip. So, download natin. So, as you can see yan, dina-download nyo ngayon. Wait lang natin. So, ayan, na-download na siya. Let's open it after ma-download, kung saan siya nakalagay. So, open file natin. So, ito siya. Yung starter kit and main. So, kunin natin siya. And then, pupunta tayo sa www kung saan tayo gagawa ng app sa WAMP. Okay? So, let's say, gawa tayo ng app. Pangalanan natin social media. Alright? So, let's create a new folder here. Pangalanan ko siya SOCMED. So, gagawa tayo ng app o simple social media app gamit yung framework natin. So, yung framework, i-paste mo lang dito. It's actually not a framework ngayon, para siyang starter kit kung saan mas makakatulong sa inyo na paggawa ng software. So, extract lang natin yung dinownload nyo. So, it will extract. So, wait lang natin. Medyo malaki kasi yan. So, once extracted, buksan natin siya. Kunin natin yung laman. Copy nyo, i-cut nyo lang. Pabalik dun sa social media na folder yung laman niya. Paste natin. Yan. Tapos burahin natin yung pinanggalingan niya na starter kit na folder tsaka yung zip file. So, as you can see, meron siyang built-in. Andyan na agad lahat ng mga kakailangan natin items tulad ng change password, register, login, etc. etc. Next thing na gagawin natin is bubuksan natin yung PHP My Admin natin. Tayo 127.0.0.1/PHP My Admin. So, wait lang natin. Now, dito sa PHP My Admin, punta tayo sa MariaDB. Alright, punta natin ang MariaDB. Medyo mabagal lang siya mag-load. And then, once inside sa MariaDB, gawa tayo ng database. So, papakala natin ang database natin na SOCMED. Then, let's give it a collation ng ARMSKibin or UTF-8. So, hanapin natin si UTF-8. If not available si UTF-8, gamitin nyo si ARMSKibin. So, I'll be using this one, UTF-8 MB3 bin. So, create tayo. Now, nakagawa na natin yung SOCMED na database. Next thing na gagawin natin, dito sa loob ng SOCMED folder natin, may makikita kayo dyan, verification.sql. Yan yung database na gagamitin natin. So, i-import natin yan. Okay, choose file. So, hanapin natin siya. Drive C, kung saan nandun yung files natin. 64, SOCMED.
Yan, import natin siya. Then go. So mag-i-import yan ngayon sa database natin. Tingnan natin ang mangyayari. Okay, so ayan, na-import na siya. So makikita nyo, meron pumasok dito na SOCMED, College School, TBL Accounts, TBL Group. So dito sa TBL Accounts, makikita natin lahat nung accounts na nandito. So we can change this. Gawin muna natin tong admin. Ayan, admin. Alright, so next thing na gagawin natin is bubuksan natin yung project natin sa Visual Studio Code. Okay, close na natin to. Kailangan yan. So, open na si Visual Studio Code. So, let's open sa natin yung social media na folder. So C 164 www social media. Now, dito tayo ngayon sa folder structure nung system na gagawin natin. Next thing na gagawin ko syempre is babaguhin ko yung config. So, buksan natin siya. Dito sa resource PHP. Then, meron dito mga classes at core. Yan. Buksan natin si init. So, yan yung initializer. Nagamit nyo na yan na nakaraan. So, nandito yung host, username, password na gagamitin natin. Okay? Then, sa DB, buksan din natin siya. Sorry, not DB, instead config. Yan. Ayusin natin yung config tsaka yung init.php. Alright. So, gagawin natin, papalitan natin yung DB name, gawin natin SOCMED. Then save. So, lahat ng nakatest dito, this one, yung mga nakatest na link, gagawin mo siyang SOCMED. So, find the place, test, gawin natin SOCMED. Papalitan niya lahat yan. Then save. Sa config naman, ganun din. So, natin, papalitan natin yung DB name, gagawin natin SOCMED. Then save. So, imbes na 3306 sa 3307 siya ko-connect dahil MariaDB ang gamit natin. So, ganun din dito pala sa init. Save natin. Now, close nyo lahat yan. Na-edit natin na sa database. Bubuksan nyo ngayon lahat ng pages. Alright, buksan natin lahat ng pages. So, dito, sa change password, papalitan natin yung test, gagawin nating SOCMED. Di ba? Tulad ng ginawa lang natin sa ibang mga kanina. Lahat na nakatest dyan, gagawin yung SOCMED. Then once done, close nyo ulit. So lahat na ng links na update natin. Next na i-update natin is yung isang class dito na ginagamit niya. So si view at view table. So nakatest pa rin siya, gagawin nating SOCMED. Yan. Save natin. So, let's try kung gagana yung starter kit or yung framework natin. So, save natin ngayon. Then, let's go to sa website. So, punta tayo. 127. SOCMED. Social media. Ayan.
So as you can see, may built-in na agad siya na site wherein pwede mo yung i-edit. This is the home page. So pag pinindot mo si login, yan, may login na tayo. And then if you remember dito sa database natin, so nag-change tayo ng admin. So try natin i-login si admin. So ang username is yung ginamit natin, admin. Ang password niya is admin123, maliliit lahat ng letters. So as you can see, nire-direct niya tayo dito kay template.php pero naka-login siya. So may login na agad kayo, may authentication na agad kayo. At pwede rin natin siya i-log out. So type lang natin logout.php, mala-log out na siya. Meron din tayo ditong register.php wherein pwede tayong mag-register ng bagong user. So basically, it's built up already. Buo na siyang app. E-edit na lang natin. So maglagay tayo dito ng isang user, sabihin natin student, capital. Ang password niya is admin123 din na maliit. So pangalanan natin Raymart Bolasok. Alright. And then bigyan ko na sample lang naman to. Pwede niyo palitan yung colleges to handle na i-edit niyo na lang sa database. So maglagay tayo dito ng graduate school. Lagyan natin ng email address. Alright. Nandito siya. So as you can see, nakakapag-register din tayo ng mga bagong users na gamitin natin. So try natin siyang i-login. Si student. And then admin123. So as you can see, nakaka-login din siya. Sir, baka lahat naman nakaka-login. Check natin. So gamit tayo ng ibang account. So as you can see, if hindi siya valid, so invalid password. Automatically meron ka ng authentication. Now, paano natin i-edit yung authentication na yan? Let's say gusto ko si student, di ba? May ginawa tayong student kanina. Sa ibang page siya magla-login, no? Hindi siya dito kay admin magla-login. Meron siyang dedicated page at may dedicated page din si admin. So magkahiwalay sila. So paano natin gagawin 'yon? And as you can see here, yung password, it's already salted. Tapos, may encryption na rin siya. So, secured yung system. Now, paano natin gagawin yun? So, all you have to do, punta tayo dito. Una nating titignan is, lahat kasi ng function ng login, register, nandito kay func.php. Ayan, nandyan yan. I-edit na lang natin yan. Let's say, punta muna tayo sa login. Gusto ko, pag nagla-login, hindi siya ka-template.php pumupunta. So, kung napansin nyo, meron ditong redirect template to PHP. So, pag nag-update ng profile, dito siya magre-redirect. Hanapin natin yung sa login. So, logd. Ayan, tingnan nyo basahin natin yung code. Kung may input daw, i-check niya, i-validate yung username and password. Okay? Kukunin niya yung username at yung login details. Now, kung yung user groups daw is equals to 1, saan makikita yung user groups na yan? Dito yan. Sa table. So, may group siya. Sabihin natin, gawin natin si student. Pag admin, gawin natin number 2. Yan. So, ang group ni admin is 2. Ang group ni student is 1. So, magkaiba sila ng group. Let's say, gawin natin pag group 1, mapupunta siya kay student portal.php. And then, pag ang group niya is kung ang group niya, copy natin yung code Ito maganda dito, nandito na yung code If ang group niya ay admin, i-redirect siya papuntang admin.php, admin dashboard, o admin portal.php. So, save natin. Ngayon, ang gagawin natin dito ngayon, gagawa tayo dito ng admin portal at student portal. Pag gagawa kayo ng page, meron tayo dito ng template. Yan. So, ready-made na siya. Pwede natin gawin dyan, dito sa template.php is sorry for the may pumasok kasi. Now,
gagawin natin ngayon is kakopy natin tong template.php na to. Copy lang natin and then i-paste natin. Tapos, i-rename natin. Sabihin natin ang pangalan nito ay student portal.php. Ito na ginawa natin. Okay? Then dito sa baba, copy lang din natin. Palitan natin yung pangalan. Gawin nating admin portal.php. Now, dito para malaman natin kung gumana siya, lagyan natin ng detail. Ito yung body niya. Oh. Sabihin natin kay admin portal, may h1. Sabihin natin, hello, admin. Yan. Then, dito kay student, lagyan natin, hello, student. So, punta tayo ngayon. Mag-login tayo gamit si student. Then, admin 123. So, as you can see, nag-redirect siya papunta kay student portal. Ang ginalaw lang natin, yung sa function ng login. Kung ganito daw yung group, dito siya magla-login. So, log out natin si student. Login naman natin si admin. Try natin. Admin. Tapos, admin 123. So, as you can see, kay admin portal naman siya napunta. So, nagkaroon ng redirection. Nagkaroon ng pagkakaiba. Now, gagawin natin ngayon dito is paano kung student siya. So, hindi niya dapat pwedeng ma-access si admin portal. So, try natin login si student. Ayan. So, nasa student portal tayo. Dapat di niya ma-access si admin portal. Ang problema, na-access din niya. So, kasi ang session na nakadirect dyan is tinitignan lang niya kung nakalogin yung estudyante. Hindi niya tinitignan kung admin ba yung estudyante. Ano yung code na yon? Nandito yun sa baba. Is, ayun o, is login. Ito lang yung tinitignan niya. Yan yung problema. So, kailangan nating ayusin. Kailangan lagyan natin ng validation na pagka student portal lang or student pages, si student lang ang makakapasok. So, paano natin gagawin yon? So, ang gagawin natin, lalagyan natin ng isa pang function. Dito, ang gagawin natin, gagawa tayo ng function na ang pangalan is student. Ayan. Kung student daw ba yung user, titignan niya yung group number. So, ang group number ng student ay 1. So, kung 1 daw ang group number niya, gawin kung ano yung dapat gawin. Kung hindi 1, i-redirect siya sa 403. So, ibig sabihin nun, hindi siya authorized to access the page. Gawa din tayo ng fang admin. So, dito, ayun lang natin, is admin. Save natin. So, punta tayo ngayon dito sa student portal at sa admin portal. Kung mapapansin nyo dito sa student portal, ayan, meron tayong nag-hello student. Actually, sobrang daling ma-access nito, yung mga details na to, gamit itong tawag dito, framework na to. Kasi gusto mo, imbes na hello student ang nakalagay dyan, imbes na hello student yung nakalagay dito, gusto mo pangalan ng account yung lalabas. So, ang gagawin natin dyan, pasukan natin ng PHP dito. Okay? And then, mag-type ka ng echo. Next thing na gagawin mo is i-instantiate mo yung tinatawag nating user function. Ano yung